Huwag kang dadaan mag-isa sa dilim ng gabi, lalo na kung may matandang nakatayo sa kanto. Sabi nila, hindi lahat ng nakangiti ay tao. Si Junjun, isang working student, madalas umuuwi ng 10 oras ng gabi dahil sa trabaho. Isang gabi, nadaanan niya ang isang matandang babae. Nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, ngiti na tila may lihim. "Magandang gabi, iho," bulong ng matanda na tila umaabot sa kanyang kaluluwa. Kinilabutan si Junjun, ngunit nagpakita siya ng ngiti at nagmadaling umalis. Kinabukasan, ganoon ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang pareho pa rin ang damit ng matanda at tila hindi na ito gumagalaw. Ang kanyang noon ay nakakunot sa pag-iisip, ngunit binaliwala niya ang pangamba. Ilang araw ang lumipas at lagi na niyang nakikita ang babae. Laging nakaupo, laging nakangiti at laging nakatitig sa kanya. Parang may nakatagong mensahe sa kanyang ngiti. Isang gabi, tahimik ang kalsada. Wala ni isang sinuman maliban sa tahol ng aso. Habang papalapit siya sa kanto, biglang tumigil ang aso sa pag-angil. Nag-uumapaw ang katahimikan. Napatigil si Junjun at doon sa ilalim ng malamig na liwanag, ang matanda ngayon ay nakatayo na. Unti-unti itong lumapit, ang boses ay bumubulong. "Gutom na ako." Napatingin si Junjun at nakita niyang naglalaway at namumula ang mga mata nito. Tumakbo si Junjun. Ang takot ay bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit tila naririnig niya ang yabag na sumusunod sa kanya. Hanggang makarating siya sa kanyang bahay, hingal na hingal, mabilis na isinara ang pinto. Nang silipin niya sa bintana, wala na ang matanda. Kinabukasan, nagtanong si Junjun sa kapitbahay, "Manang, kilala niyo po ba yung matanda sa kanto? Lagi ko pong nakikita gabi-gabi." Natahimik ang matanda, ang kanyang mukha ay nagbabadya ng takot. "Iho, matagal nang walang nakatira sa kanto." Yung matanda, siya ang pinaniniwalaang aswang noon pa. Huling nakita, gutom na gutom, naghahanap ng mabibiktima. Kinilabutan si Junjun. Bumalik siya sa kwarto, huminga ng malalim. Ngunit sa salamin ng bintana, may bakas ng kamay. Matutulis na kuko, halos hindi makatulog si Junjun. Kinabukasan napansin siya ng kanyang kaklase na balisang-balisa at tila ba may kinatatakutan. Naikwento niya ang kanyang karanasan at isinama si Junjun ng kanyang kaklase sa tiyuhin nitong albularyo. Binigyan siya ng lana, isang langis na nasa maliit na bote na kapag may aswang agad itong kukulo, at sinabihan na laging magdadala ng asin at bawang. Kapag nakita niya ulit ito, ay isaboy sa aswang. Kinagabihan, pauwi na galing trabaho. Nang makita niya ulit ang matanda sa dati nitong pwesto, na tila ba inaabangan na muli siyang dumaan, natigilan si Junjun sa kanyang paglalakad. Naalala niya ang sabi ng albularyo. Kinuha niya ang lana at napansin niya na kumukulo ito. Takot na takot si Junjun habang papalapit sa kanya ang matanda. Dali-dali niyang kinuha ang asin at dinurog na bawang sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa matanda. Napasigaw ang matanda na tila ba napapaso. Agad din umusok ang balat ng matandang aswang. Sa takot ni Junjun ay napaupo ito sa sahig. Dali-dali naman tumakbo ang aswang sa madilim at mataas na talahiban. Mula noon, hindi na niya nakita ang matandang aswang sa kanilang lugar. Pero palagi pa din niyang dala ang lana na bigay ng albularyo, ang asin at bawang na hindi na nawala sa kanya kahit saan siya magpunta. Madaming hindi naniniwala kapag ito ay ikinukwento niya sa kanilang lugar. Pero para kay Junjun, habang buhay itong nakatatak sa kanyang isipan.